Paalam sa dating ako. Isaiah 43 verse 18 to 19. Huwag ka pong aalis yan. Tayo po ay sama-sama ulit upang magbulay sa paalam sa dating ako. Sa gitna ng ingay ng mundo, may tinig ng pag-asa na patuloy na umaabot sa bawat puso. From the mountains to the cities, mula sa bawat tahanan hanggang sa bawat puso ng Pilipino sa buong mundo. Welcome to Living Word Radio. The voice of inspiration across the airwaves. Kasama si Pastor DJ Amordi. Hatid ang salita ng Diyos, inspirasyon at pag-asa. Araw-araw. Broadcasting live every 5:30 a.m. Ito ang inyong tahanan ng pananampalataya. Living Word Radio. Magandang umaga. Good morning. Ang oras po natin, we got 33 minutes past 5 o'clock in the morning. At ngayon pong araw na ito ay araw ng Huwebes, June 18, 2026. Magandang umaga. Alright. And saying hello sa lahat ng ating mga kaibigan. Magandang umaga ulit sa inyo dyan. Ano man ang inyong mga ginagawa sa buhay, muli po nating purihin ang Diyos at tayo ay nagising ng matiwasay. Nagising tayo ng may magandang pakiramdam. Kaya huwag ka munang umalis dyan. Yung mga naggagayak patungong trabaho, gawin nyo lang akong background. Amen. Okay, greetings po lahat sa mga kaibigan nating sino yung mga nandyan ngayon. Ang atin pong pagbulay-bulayan ay mula sa Book of Isaiah 43 verse 18 to 19. Okay, check muna natin kung sino yung mga kaibigan nating nandyan na. Sino kaya ang una kong babatiin? Yun, good morning. Ito yung unang tumambad sa akin, kaya batiin ko na. Good morning kay Ma'am Jing Blanquera. Magandang umaga po dyan. At kumusta naman po ang ating kabuuan na grupo? Yung meeting ninyo, kumusta na po? Magandang umaga po dyan, Ma'am Jing. And of course, saying hello kay Sister Lerma. Magandang umaga. And of course, saying hello sa mga kaibigan natin. Yung ating mga kaibigan dyan sa Dagupan City. Good morning. Mukhang tulog pa ako. Ginigising ko muna yung aking sarili, kailangan mag-stretch, no? Tayo ay makakasama ng ilang minuto sa Himpapawid online or in the airwaves. My name is Pastor DJ Amordi and you're listening to the Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. Live podcast today is June 18, 2026. Okay, and the meantime, wala na pa ba yung teka, check natin. Baka may bumati muna dyan. Ayun, nandito na pala. Magandang umaga, Pastor DJ Amor. God po sa inyong podcast. Okay, God's morning siguro to. Watching from Agusan del Sur. Magandang umaga, Pastor Limuel Tumanda. Kumusta na po ang ministeryo dyan sa Agusan del Sur?
At narito rin si Pastor Manny Gadingan Nantes mula sa Itiage. Itiage, Isabela. Magandang umaga. At gayon din yung mga congregations ninyo, magkasunod na pastor. And of course, saying kay Ma'am, sino pa to? Sila pa lang yung hindi pa lumalabas yung iba. Okay, good morning. Kung wala na, simulan na natin ang ating pagbubulay-bulay. Mamaya mag-pop up na lang po sila dyan. Yung mga kaibigan natin. Okay, don't forget to share. Kasi yung iba naghahanap ng link. Siguro nandyan. Ako nga mag-share. Paano ba yun? Nandyan naman na eh. Share natin. Okay, share. Para makarating sila dyan at mabati. Kaya po tayo live na live. Ay para mabati natin yung mga kaibigan natin. Okay, and right after ng live po natin, meron pong replay. Yun po yung hindi nawawala, kaya po nakapost ka agad yung replay. Dahil si Meta ay hanggang 1 month lang yung pananatili ng live yan sa ating Facebook. Meron din tayong YouTube. And abangan po yung ating 24 hours radio para mapakinggan talaga yung mga ibang mga songs kasi ang daming restriction po dito sa Facebook. Yung may song or may kanta kung kahapon na pinatugtog nagkaroon ng copyright. Sabagay muted lang naman yon sa ibang bansa. Samantalang sa radio ay hindi masyadong restricted. I mean yung full broadcast or full playing. So pwede na kayo mag-request ng kanta doon. Alright. In the meantime, wag po kayong alis at tayo po ay magsisimula na. Ayan po ang paalam sa dating ako. Ikaw ba ay namaalam na sa iyong dating ikaw? Alam niyo po, mula sa ating kabataan hanggang sa ating pagtanda, di ba nag-aaral tayo? Dapat meron na tayong na-receive na kinder diploma, elementary diploma, high school diploma, college degree diploma, yung mga ganon. Pagdating sa buhay natin, darating ang panahon na magre-retire tayo or darating ang panahon na mamamaalam tayo sa dating tayo. Yung mga tinatawag na heydays. Ayan, heydays. Nung ikaw ay malakas pa, dahil bata ka pa, kung saan ka nakakarating, kung saan ka nakakapunta kasama ang mga kaibigan, maaring nakakainuman mo yung maraming happenings, di ba? Dancing, party rito, party doon, yung mga ganyan. Darating din ang panahon. Ngayon, minsan sinasabi natin na sige lang, habang malakas pa, malakas ang tuhod. Yeah. Ngunit alalahanin mo na lahat ng bagay ay may katapusan at lahat ng bagay ay lilipas. Lilipas ang iyong kalakasan, lilipas ang iyong mga desire na ginagawa sa buhay. Ayon kay Isaiah, sabi niya rito ay huwag ninyong alalahanin. Huwag ninyong alalahanin ang forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it is spring up. Do you not perceive it? I'm waking away in the wilderness and streams in the wasteland. Isaiah 43 verse 18 to 19. Alright, sige, bumati muna tayo mga bagong dating. Good morning. And of course, and hello, very good morning kay Bro Sam Bungabong, watching from Castilleos. Kapatid ko po yan sa CMC Methodist Church ng Castilleos. And of course, sa lahat ng mga nakikinig dyan, si sister, kung sino man yung mga kasama mo dyan, paalam sa dating ako.
Kaya kung sawang-sawa ka na sa paikot-ikot mong buhay, magpaalam ka na. Pagpaalam ka na sa iyong sariling pagod ka na di ba? Ganyan din ako noong araw. Kaya nagpaalam na ako. Ako ngayon ay nasa piling o presensya ng Diyos na kung saan ay yung nahuhuling mga reserve na energy ay gamitin po natin sa may lumikha sa atin. Okay? Purihin ng Diyos. Tayo po ay sumaglit na manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat Panginoon sa umagang ito, Ama. Pinupuri ka namin sa kabutihan mo, O Diyos. Pinupuri ka namin, Panginoon, dahil gumising kami na nasa mabuting kalagayan. Kami ay malakas at walang anumang karamdaman, Panginoon. Maraming salamat, Ama. At sa aming pagpapatuloy, sa aming pagbubulay-bulay sa mga oras na ito, Ikaw po ang siyang manguna sa amin. Naway ang iyong presensya ay madama namin. Nawa ang Banal na Espiritu ang siyang magsalita at humipo sa aming mga puso at isipan. Maraming salamat, Ama, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Paalam sa dating ako, may mga pagkakataon sa buhay na namimiss natin ang dating tayo. Ang panahon na masaya, mas malakas, energetic, mas simple ang lahat. Ngunit paano kung ang dahilan ay kalungkutan, ay hindi pagkawala ng isang tao? Paano kung ang dahilan ng iyong kalungkutan ay hindi pagkawala ng isang tao, kundi ang pagpaalam sa dating bersyon ng iyong sarili? Ang sabi ng Isaiah 43 verse 19, narito ako'y gagawa ng bagong bagay. Ayon, basahin na po natin dito sa Magandang Balita Biblia. Isaiah 43 verse 18 to 19 from the book of Isaiah. Ito ang sabi niya, ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Verse 19, masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagay. Ito'y nagaganap na, hindi mo pa ba nakikita o hindi mo pa ba makita? Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Samahan ako sa makabagbag damdamin na nagbibigay inspirasyon mensahe tungkol sa paglago, pagbabago at pagyakap sa bagong plano ng Diyos para sa ating buhay. Kaibigan, kapatid, ngayong araw ng June 18, 2026, live podcast Thursday. Ako ay inyong kaibigan, Pastor DJ Amordi, and you are listening to The Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. Kung ikaw ay nasa panahon ng pagbabago, paghilom o muling pagbangon, ang mensaheng ito ay para sa iyo. Maaring ikaw ay okay naman kasi medyo bata-bata ka pa. Wala ka pang rayuma. Wala ka pang arthritis. O malakas ka pa, no? Ayaw mo pa bang magkaroon ng diploma? O marami ka ng pinagdaanan sa buhay bilang isang pastor, bilang isang ina, bilang isang kahit ano pa man ang iyong kalagayan. Paalam sa dating ako. Ang lungkot at ganda
ng paglago sa ating buhay ay sinasabi dito sa verse na ito. Ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari nung unang panahon. Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito ay nagaganap na. Hindi mo pa ba makita? Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Yan po ay isang pangako ng Diyos sa atin na kung tayo ay kakalimutan ang nakaraan, ay nakapasok na lang ako dito. Narito ang isang kwento. May isang lalaki na nakatayo sa isang sangandaan. Hindi siya tumakbo. Hindi siya naghahabol. Hindi rin siya nawawala. Nakatayo lamang siya, tahimik na nakatanaw sa dalawang direksyon sa kanyang buhay. Sa likuran niya ay ang dating siya. Ang lalaking puno ng mga alaala, mga pangarap na minsan ay nagningas. Mga tagumpay na minsan ay ipinagmamalaki. Mga taong minsang kasama sa paglalakbay. Ngunit habang nakatingin siya sa nakaraan, may mabigat na katotohanan na bumubulong sa kanyang puso. Hindi ka na siya, ang sabi. You're not on your own. At yun ay masakit. Hindi lahat ng pagdadalamhati ay tungkol sa pagkamatay ng isang tao. Minsan, ang pinakamalalim na kalungkutan ay ang pagpapaalam sa bersyon ng sarili mong hindi mo na maaring balikan. May mga panahon na namimiss natin ang mga dating tayo. Ang mas bata, ang mas malakas, ang mas masaya. Yung tipong walang responsibilidad or walang iniisip. Ngunit habang tumatanda tayo ay natutuklasan nating hindi tayo tinawag ng Diyos upang manatiling pareho. Ang binhi ay kailangang mamatay upang maging puno. Alam niyo ba yung binhi? Yung butil. Buto ng mangga, buto ng kamatis, buto ng sili, buto. It's a binhi. No. Ito ay kailangang mamatay siya sa ilalim ng lupa at tapos ay sisibol ulit at maging isang puno. Ang uod ay kailangang maglaho upang maging paru-paro. Yun pong topic natin kahapon, the full transformation. At ang dating ikaw ay kailangang maiwan upang maisilang ang taong nilikha ng Diyos ngayon. Ang sabi sa 2 Corinthians 5:17, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay lumipas na. Narito at naging bago na. Hindi sinabi ng Diyos na aayusin lamang niya ang lumang buhay. Sinabi niyang gawin niya tayong bago. Ang pagiging bago ay laging may kasamang pagkawala. May mga ugaling iiwan, may mga takot na bibitawan, may mga relasyon na hindi na maaring samahan sa susunod na kabanata. Masakit. Ngunit kailangan. Sapagkat hindi maaring dalhin ng agila ang pugad habang siya'y lumilipad. May isang gabi na ang lalaki ay tumingin sa salamin. Nakita niya ang mga sugat ng kahapon. Mga pagkakamali. Mga panghihinayang. Mga pagkakataong hindi na maibabalik. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi niya kinamuhian ang kanyang sarili. Ngumiti lang siya at marahang sinabi, "Salamat sa dating ako.
dinala mo ako hanggang dito. Pagkatapos ay idinagdag niya, ngunit hindi ako mananatili. Amen. Nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ko ang mga bagay na hinaharap. Ang pananampalataya ay hindi lamang pagtitiwala sa Diyos para sa bukas. Ito rin ay lakas ng loob na bitawan ang kahapon. Minsan hinihingi natin sa Diyos ang pagbabago. Ngunit kapag nagsimula na siyang baguhin tayo, ay minsan ay natatakot tayo. Nandoon yung takot at lungkot. Dahil ang pagbabago ay parang pagkawala. Kung ikaw ay nagbago na bilang isang Kristiyano, ay susundin mo ang Panginoon at tatalikdan ang mga bagay na ginagawa mo dati. Ngunit tandaan, ang Diyos ay hindi nagnanakaw ng iyong pagkatao. Inaalis lamang niya ang lahat ng humahadlang upang maging ikaw ang taong nilikha niya, upang maging the best version or the best version of your life. Kaibigan, kung ikaw ay nasa yugto, ng iyong buhay na tila nalulungkot dahil hindi ka katulad ng dati, kung may bahagi ng puso mo na nagdadalamhati sa lumang bersyon ng sarili, huwag kang matakot. Maaring hindi ka na mawala. Maaring ikaw ay lumago. At ang paglago ay madalas na may kasamang pagluha. Ngunit sa bawat luha na pagpapaalam sa dating ikaw, may bagong pag-asa na isinilang. May bagong lakas. May bagong layunin. May bagong kabanata o chapter. Sinabi sa Jeremiah 29:11, sapagkat nalalaman ko ang mga panukala ko para sa iyo. Mga panukala ng kapayapaan na hindi ng kasamaan, upang bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa. Mga kaibigan, mga kapatid, huwag matakot na magpaalam sa dating ikaw. Ang Diyos na nagdala sa iyo noon ay siya ring Diyos na magdadala sa iyo sa susunod na yugto o kabanata ng iyong buhay. At balang araw, lilingon ka sa sangang daan ng buhay at mapapangiti ka. Sapagkat maunawaan mo ang pagkawala ng dating ikaw ay hindi katapusan. Ito pala ang simula ng taong matagal nang binubuo ng Diyos. Minsan ang pinakamagandang nangyari sa atin ay hindi pagbabalik sa dati, kundi ang pagiging taong nais ng Diyos na tayo ay maging isang bagong bersyon ng ating buhay. Kaya ang sabi dito, huwag ninyong alalahanin ang mga dating bagay na isaalang-alang man ang mga bagay na una. Narito ako'y gagawa ng bagong bagay. Ngayon ay lilitaw, hindi ba ninyo nalalaman? Ako'y gagawa ng daan sa ilang at mga ilog. Mga ilog sa disyerto, siyan pa ay mga imposibleng mangyayari. Ngunit wala pong imposible sa ating Diyos. Kaya prayin po ang Panginoon. Maraming tao talaga na nahihirapang sumulong dahil nakakapit pa rin sila sa kanilang nakaraan. Ikaw ba ay maraming napakasakit ng mga nakaraan sa buhay? May ilan na nakatali sa kanilang mga pagkakamali, yung tinatawag na regret. May ilan na nabubuhay pa rin sa kanilang mga sugat.
May ilan naman na hindi makausad sa kanilang mga tagumpay noon. Ngunit sinasabi ng Diyos sa kanyang bayan, huwag ninyong alalahanin ang mga dating bagay. Hindi ibig sabihin nito na nakalimutan natin ang mga aral ng nakaraan. Ang ibig sabihin nito ay huwag nating hayaang kontrolin ng nakaraan ang ating kinabukasan. Ang Diyos ay Diyos ng bagong simula. Ang aklat ng Isaya ay isinulat ng propetang si Isaya. Sa kabanatang 43 ay isinulat para sa Israel actually. Nasa gitna ng pagdurusa at pagkabihag, pakiramdam nila ay wala ng pag-asa. Ngunit pinapaalala ng Diyos na tulad ng kanyang pagliligtas sa kanila mula sa Ehipto, may bago siyang gagawin para sa kanila. Sino ba yung mga Egyptian sa buhay natin? Napakarami. Yung asawa mo dati na naging Egyptian, umalipin sa'yo. Yan po yung binabanggit dito. No, katulad ng Israel na sila ay inalipin ng mga Ehipto or Egyptian. Subalit ang Diyos ay dumating ang pagliligtas. Meron siyang inutusan, meron siyang ginamit na isang tao upang sila ay alisin doon sa kanilang pagkakabihag. Ang Diyos ay gumagawa ng bagong bahay, bagong bagay para sa buhay ng bayan, para sa iyo. Iwanan ang pagkabihag ng nakaraan, kaibigan. Huwag ninyong alalahanin ang mga dating bagay. Ito po ay ang unang hakbang sa pagbabago, ay ang pagtigil sa pamumuhay sa nakaraan. Huwag mabuhay sa pagkakasala. Maraming Kristiyano ang pinatawad na ng Diyos, ngunit patuloy pa rin kinukulong sa sarili sa nakaraan. Kapag pinatawad ka na ni Kristo, hindi mo kailangang manatiling bilanggo ang iyong dating buhay. Huwag mabuhay sa tinatawag na kapaitan. Kumain ka ng pinapaitan. Pero huwag yung mamuhay ka doon sa kapaitan, bitterness of your life. Yung bitter ka sa iyong nakaraan. Suklam na suklam ka. Ang sugat na hindi mo may pagkakatiwala sa Diyos ay magiging panikala ng iyong kinabukasan. Huwag mabuhay sa dating tagumpay. Ang dating tagumpay ay hindi garantiya ng kasalukuyang pagpapala. May mga taong tumigil ng lumago dahil patuloy nilang pinagmamalaki ang kanilang ginawa noon. Ito po ang isang ilustrasyon. Ang driver na nakatingin lamang sa rear view, alam mo yung kung ikaw ay nakatingin doon sa salamin mo, hindi doon sa harap, ay ikaw ay mababangga. Kung ikaw ay farmer at nag-aararo, hindi ka naman siguro nakatingin doon sa likod mo habang nag-aararo. Kundi habang nag-aararo ka ay nakafocus ka doon sa harapan. Kaya ito pa yung mga pangunahin na dapat nating isaalang sa tinatawag nating direksyon ng iyong paglalakbay. Ganon din sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Magtiwala sa bagong ginagawa ng Diyos. Ang sabi nga niya ay, narito ako'y gagawa ng bagong bagay. Ang Diyos ay hindi titigil sa mga himala ng nakaraan. Patuloy siyang kumilos at patuloy pa rin kumikilos hanggang ngayon. Ang Diyos ay Diyos ng pagbabago. Binabago niya ang mga puso. Binabago niya ang pamilya. Binabago niya ang mga simbahan. Binabago niya ang komunidad kung ito ay lalapit sa Kanya. Forget the former things, do not dwell on the past. And I'm doing new things, sabi nga ganon. Kaya ang mga bagong gawa ng Diyos ay kadalasan hindi natin agad nakikita. God is doing action behind the scene. Ngayon ay lilitaw, hindi ba ninyo nalalaman? Sabi dito, minsan ang Diyos ay gumagawa, ngunit hindi pa natin napapansin. Kaya you must be thankful and be grateful
Habang tayo ay naghihintay, siya ay naghahanda. Habang tayo ay umiiyak, siya ay kumikilos. Kapag nagtanim ng binhi, hindi agad nakikita ang bunga. Ngunit sa ilalim ng lupa ay may nangyayaring paglago. Ganon ang gawain ng Diyos. Gumagawa ang Diyos ng daan sa kawalan ng pag-asa. Ang sabi niya, ako'y gagawa ng daan sa ilang. Ang ilan ay simbolo ng kahirapan, pagsubok, kawalan ng direksyon. Iyan po yung disyerto ng buhay natin. Yung ilang. Simbolo ng kahirapan, pagsubok at kawalan ng direksyon ng ating buhay. Ngunit kung saang walang daan, gumagawa ng daan ng Diyos. God will make a way when there seems to be no way. Diba? Gumagawa ang Diyos ng daan. May daan para sa naliligaw. May pag-asa para sa mga nasasaktan. May panibagong simula para sa mga bumagsak. Ilang beses ka na bang bumagsak? Hindi hadlang sa Diyos ang iyong sitwasyon. Ang hadlang sa tao ay oportunidad para sa Diyos. In the meantime, saying hello kay Ma'am Marilo Perez Abolincia, watching from Calasiao, Pangasinan. Magandang umaga po dyan, Ma'am. And thank you very much for listening. Alam niyo ba nang tumawid ang Israel sa dagat, walang nakitang daan? Walang makitang daan, ngunit nang kumilos ang Diyos, nagkaroon ng daan sa gitna ng imposible. Hinati po ang dagat. Ganyan din po ang Diyos sa ating buhay na tila wala ng daan, tila walang solusyon sa ating mga problema. Gumagawa po ang Diyos ng daan. Kahit napaka-imposible. Yan po ang alalahanin natin. Kung wala ka ng sa palagay mo ay imposible, pero may magagawa ang Diyos. Gumagawa ang Diyos sa pagpapala sa tigang na lugar at ang mga ilog sa ilang, at ang ilog ay larawan ng buhay, pagpapala at kasaganaan. Kung ang puso mo ay tuyong-tuyo na dahil sa problema sa kanyang pagpataloy ng Diyos ng bagong buhay, pag-asa sa gitna ng depresyon, kapayapaan sa gitna ng kaguluhan, kagalakan sa gitna ng pagluha. Kapag ang Diyos ang kumilos, ang disyerto ay nagiging hardin na tila napakagandang garden. Luntian ang mga halaman. Mga minamahal na mga kapatid, bilang pagtatapos, marahil ay ilan sa atin ngayon na kailangang magpaalam sa dating sarili natin. You have to level up yourself. Level up to God. Parang hindi lang na katulad na parang ka nandyan sa kumunoy. Asahan mo, kung wala kang pag-asa may darating. Dating ikaw na alipin ng kasalanan, dating ikaw na puno ng takot, dating ikaw na bihag ng nakaraan, dating ikaw na walang pag-asa. Ngunit sinasabi ng Diyos, narito ako'y gagawa ng bagong bagay. Hindi pa tapos ang kwento mo. Ang Diyos ay may bagong kabanata para sa iyong buhay. Ngayong araw, ito po ang hamon sa atin. Tanungin mo ang iyong sarili. Anong mga bagay sa nakaraan na kailangan kong iwanan? May bahagi ba ng aking buhay na ayaw kong ipaubaya sa Diyos? Naniniwala ba akong may bagong bagay na ginagawa ang Diyos ngayon? Handa ba akong sumunod sa bagong direksyon na ibinigay niya? Paalam sa dating ako. Maligayang pagdating sa bagong buhay na hinihanda ng Diyos. At maraming salamat sa ating Panginoong Diyos dahil sa mga imposibleng sa tao, sa mga imposible sa tao ay hindi imposible sa Kanya. Diyan po nagtatapos ang ating pagbubulay-bulay ngayong umaga. From the book of Isaiah 48, verse 8 to 9. Forget the former things, do not dwell on the past.
See, I'm doing a new thing. Now they spring up, do not perceive it. And I'm making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Purihin po ang Panginoon. Napakabuti po ng Diyos, no? Paalam sa dating ako. Yan po ang ating mensahe. At maraming salamat. Okay, bago po tayo magtapos, nais ko munang batiin ang ilang mga kaibigan natin na nakahabol. Kay Matet Iyas Bargamento, good morning. Mula nang tinatanggap ko ang Panginoon sa tunay kong tagapagligtas, kinalimutan ko na ang masalimuot na nangyari sa buhay ko. Binago niya ang buong pagkatao at paalam sa dating ako. Thank you very much, Matet. Watching from Mindanao. And of course, and hello kay Sister Liamor Dalit Bungabong. And I know, watching from Castillejos. She's my sister. Kasama sa church. And of course, hello, very good morning kay eto, magaling na vlogger ito. Sige, pagpalain ka ng Diyos. Si Bro Chairman Alejandro Dupra. Konting tiis lang. Ikaw din ay tatanggap ng dolyares. Okay, so paalam na po at muli tayo magkasama-sama at maraming salamat. Tayo po muna ay mag-closing prayer. Dakilang Diyos, maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat sa mensaheng ito. Na ang mga imposible sa amin ay nagiging posible sa iyo, Panginoon. Walang imposible sa iyo. Maaaring nasa kalagitnaan pa rin kami ng aming mga problema, ng mga pagsubok. But we claim and we declare our thanksgiving to you, O God. Na nalutas na, tinanggap na namin lang aming panalangin. Thank you very much for this day, O Lord. Sa aming panandaliang paghihiwalay sa umagang ito, samahan mo kami ang bawat isa. Samahan mo kami sa aming mga trabaho, sa aming mga gagawin, O Lord. Thank you, Jesus. At ito ay aming dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so maraming salamat mga minamahal na kapatid. My name is Pastor DJ Amordi once again, and you're listening to the Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. And don't forget to like and share sa ating mga kaibigan. Ayun, yung mga nahuli. Si Buddy Larry Ragacho, magandang umaga, Buddy. Si Corporal or Sergeant Larry Ragaggio. Deserve po maging Maraming salamat, buddy. At ikaw ay napadrop by. Okay? Paki-rewind na lang yun. Mayroong rewind yung ating devotion. Okay? And sa lahat ng mga kaibigan, maraming salamat sa inyo. Ako po ay muling magpapaalam at kita-kits ulit tayo sa araw ng bukas. Okay? So, sa mga kapatiran natin na hindi nakaabot, paki-rewind na lang po. And don't forget to like and share. Alright? Thank you very much and God bless sumainyo ang Panginoon.